Tumayo si Johan at iginalaw-galaw ang leeg. Tang-inang tong mga to. Excited? Hoy Salazar! Ang taas mo naman ng tingin mo sa sarili mo. Ikaw pa talaga ang kakatay sa akin. Napakahina naman ng buong angkan mo. Nakalimutan mo yata na ako lang naman ang pumatay sa lolo mo, nanay mo, at maging sayo. Itinaas niya ang kamay at tumaas din ang katawan ni Jet. Ihahampas na sana niya ito nang may tumamang kung ano sa likod niya. Si Edward, pinagtataga siya gamit ang bolo ni Jet. Sinikara niya sa sikmura ang nanaga. Isang suntok mula sa kaliwa ang tumama sa sikmura ni Johan. Si Jet, nahaplit din siya ng buntot ng kimat. Sabay-sabay siyang inatake ng tatlo. Panay ang salag niya sa suntok at sipa ng dalawa, at kapag nakakakuha ng pagkakataon ay tinatadyakan niya sa likod ng tuhod o sikmura ang mga ito. Panay rin ang kagat sa kanya ng kimat. 3 laban sa 1. Nung una, ang akala ni Johan ay magiging madali ang lahat, ngunit nagkamali siya. Mahuhusay nga ang kasador ni Derek. Pero sa halip na mayamot ay natutuwa pa siya. Noon lamang uli siya napalaban ng ganoon, at kung wala siyang sanib, duda siya kung mabubuhay pa siya. Nagkakalimutan tayo, lalaki. Biglang wika ni Samael. Tapusin na natin sila. Nagkasana naman ng baril si Jet. Hindi yata ito nauubusan ng bala. Pagbaling niya kay Edward ay may hawak naman itong punyal na tila isang kris. Parehong pilak ang talim at bala ng mga iyon. Tang-ina, ano bang meron sa Silver? Itinaas muli niya ang mga kamay at sanhi noon ay hindi nakakilos ang dalawa. Nasa po ng mga iyon ang leeg, umangat ang mga ito sa sahig. Ngunit nakaligtaan niya ang kimat. Papasugod iyon sa kanya at nagngangalit ang mga pangil. May kidlat na nagmumula roon. Ibinato niya sa paparating na aso ang dalawang kasador. Kakabawi lang niya ng lakas nang madama niyang may paparating sa likuran niya. Ang babae ni Derek, may hawak din itong punyal na akmang itatarak sa kanyang dibdib, ngunit nakaiwas siya. Subalit nadaplisan nito ang bulsa ng kanyang polo, dahilan upang mapunit ang damit niya, bunga ng mga tama ng bala at taga. Kumalansing ang tumalsik na St. Benedict's Medal. Mula sa bulsa noon, nanlaki ang kanyang mga mata. Tang-ina! Bulong niya sa sarili. Ang pinakahihintay na pagkakataon ni Samael ay dumating na. Humagalpak ng tawa ang demonyo. Sa wakas, akin na ang katawang ito. Napalahod siya at napahawak sa dibdib. Animoy inaatake sa puso. Hindi man niya gusto, subalit napilitan siya. Kailangan niya ng... Derek! Tulungan niyo ako! Sasakupin niya ang katawan ko! Bukod sa paninikip ng dibdib, nanginginig rin ang buong katawan niya. Nag-uulap ang paningin at nahihirapan magsalita. Kailangan niyang mabawi ang medalyon bago pa siya tuluyang malukuban ni Samael. Gumapang siya. Pinilit niya. Malapit na niyang maabot ang medalyon nang bigla itong sinipa palayo ng babae ni Derek. Kumalso ang panga niya sa pinagsamang inis at galit kay Samael. Hindi maaari. Wika niya sa isip. Humagalpak ng tawa ang demonyo. Unti-unti siyang nawawalan ng malay. Napatanga si Derek na nooy nasa anyo ng kimat. Ano ang ibig sabihin ni Johan? Na hindi ito 100% napasunod ni Samael, na alam nito ang mga nangyayari. Derek, pagkakataon na natin. Ani Jet na muling pinaulanan ng bala si Johan. Hindi maaaring mamatay si Johan. Mauulit na naman ang nangyari kay Lian.
Baka sa halip na mapatay nila si Samael ay maging demonyo lamang si Johan. Ang kailangan ay mapalabas sa katawan ni Johan ang prinsipe ng kadiliman at saka ito labanan. Tatagain ni Edward, sasaksakin ni Bianca at babarilin ni Jet sa ulo si Johan. Pero mali. Hindi naiintindihan ng mga ito ang nangyayari. Tumakbo ang kimat at binalya si Edward. Hinarangan niya ang tatlo at halatang nagulat ang mga ito. Derek, tangina ano yun? Bakit mo siya pinagtatanggol? Singhal ni Edward. Tinutukan ng baril ni Jet ang kimat. Umalis ka dyan, Derek. Malaki ang atraso ng bullshit na yan sa angkan ko. Alam mo yan. Derek! Boses iyon ni Johan na nangingisay sa likod niya. Ang medalyon ni Master. Medalyon? Medalyon ng kanyang ama? Nilingon ng kimat si Johan. Umalis ka na sa katawang ito. Akin na to. Akin na to. Tumatawang sambit ni Samael. At tumirik ang mata ni Johan. Natulala ang kimat sa ikinilos ng kanyang kababata nang bigla itong tumayo at sinipa siya ng buong puwersa. Tumilapon ng kimat at tumama ito sa kisame ng simbahan. Bumaon sa roon sandali. Muling umatake ang tatlong kasador. Nagpaulan ng bala si Jet. Sinalo lahat iyon ni Johan. At habang nagkakasa si Jet ng magasin sa baril, sumugod naman ang dalawa. Sinabuyan muna ni Edward ng asin sa mukha si Johan at sa kanya ito tinaga sa dibdib. Umikot naman si Bianca at buong puwersang itinarak ang hawak na punyal sa likod nito. Tinadyakan ni Edward si Johan sa tuhod at ito'y napaluhod. Lumapit si Jet at itinutok ang nguso ng baril sa ulo ni Johan. Inalis ng kimat ang sarili sa pagkakabaon niya sa kisame at sa pagbagsak niya ay nakatayo pa rin siya sa apat niyang paa. Umatungal siya upang awatin ang tatlo. Napalingon saglit ang mga kasador. Mabilis na tinakbo ng kimat ang pagitan nila. Binalya nito si Johan at tumalsik ito sa mga upuan. Hinarap ng kimat ang tatlo. Bumangon rin agad si Johan na nooy sakop na ni Samael. Iniikot nito ang ulo at pinalawit ang mahabang dila. Dinilaan nito ang mga sugat niya hanggang sa iyon ay maghilom. Ano bang kaputang inahan ito, Derek? Bakit mo tinutulungan ng demonyo? Gigil na gigil sa kanya si Edward. Tinakbo ulit ni Derek si Samael, ngunit napasubsob siya. Napapagod na siya. Masyado nang mahaba ang oras na ginagamit niya ang lakas ng kimat. Hindi pa siya ganoon kasanay. Sa bawat mabagal na hakbang ni Johan palapit sa mga kasador, ay siya ring nagsisilabasan isa-isa ang mga galamay ng pugita sa kanyang likod. Nagbago rin ang kanyang mata. Naging pahigang guhit ang itim at ang puti naging pula. Anong problema, kasadores? Hanggang dyan na lang ba kayo? Tanong ni Johan sa boses ni Samael. Napansin ni Derek na maging si Jet ay nanghihina na rin. Nagkukulay abo na ang balat nito at naglilitawan na ang ugat. Konti na lang ang oras ko. Kailangan tapusin na siya. Ani Jet. Napilitan si Derek na bumalik sa pagiging tao dahil nauubusan na talaga siya ng lakas. Pinagtawanan siya ng pinagtawanan ni Samael. Ang kasador na mukhang pera. Bakit mo ako nilalabanan? Gayong wala namang kumukuha ng serbisyo mo upang labanan ako. Mula sa bungad ng simbahan kung saan nakabantay pa rin ang mga demonyong nais makapasok, mayroong napansing makislap na bagay si Derek. Nilingon niya si Bianca na nakakapit sa kanyang braso. Sumunod si Edward. Ikaw na muna ang bahala. Anya kay Edward bago tumakbo at sinalubong ang papalapit na demonyo.
Lumuwang ang bibig ni Samael dahil sa pagkakangiti. Pagkatapos ay hinila nito ang isang galamay at ginawang latigo. Tumakbo rin ito pasalubong sa kanya. Ambula vero, in vale umbrae mortis, non timebo mala, goniam tu mecumes. Paulit-ulit niyang bulong habang pasalubong kay Samael. Naririnig niya ang sigaw ni Bianca sa kanyang likod. Hindi niya iyon pinansin. Nang malapit na silang magsagupa ng demonyo, ay umiwas siya pakaliwa at lumandag para masipa ang bangko sa kanan. Bumelo siya roon at mas tinaasan ang talon para malagpasan si Samael. Bumagsak siya sa bungad ng simbahan. Nakita niya pa si Lian na kasama sa grupo ng mga demonyong nanonood ng laban nila. Mamamatay ka na, Derek. Sigaw ni Lian. Cazador! Nalingunan niya si Samael at pumulupot sa liig niya ang galamay nito. Piniga ng demonyo ang kanyang leeg, pero sa halip na kalasin ang galamay, ipinakita niya rito ang bagay na nadampot. Bumalatay ang gulat sa mukha ng demonyo. Itinali ni Derek ang St. Benedict's Medal sa galamay na nakapalupot sa kanyang leeg. Kaagad na bumitaw si Samael at pilit na ipinagpag ang galamay nitong dagli ang nagliyab ng puting apoy. Binigkas niya ang Paternoster na sinabayan ni Bianca at Edward. Habang patuloy sila sa pananalangin ay nasusunog naman ang mga galamay ni Samael. Unti-unti, humiwalay ang katawan ng demonyo sa katawang lupa ni Johan. Bumagsak ang walang malay na lalaki. Pinilit makatayo ni Jet at dinampot ang bolo ng yumao nitong lolo. Pater Filius, Spiritus Sanctus, sunt in nomine Domini. Sigaw nito sa bawat taga sa nagliliyab na demonyo. Benedicat tibi, in aeternum, et est infinitum, in deorsum, doloribus inferni, detractus in vacui. Isinumpa ni Jet na mapiit ang demonyo sa kailaliman ng kawalan. Panay naman ang sigaw ng demonyo. Satan, axilumyumi! Sinabayan din ito ni Derek ng sigaw. Deus meus maior, es Deus tuus. Ang Diyos ko ay mas malakas sa Diyos mo. Mas lumakas ang apoy na nagliyab kay Samael. Nagliwanag ang buong simbahan at ultimo ang mga demonyong nasa labas noon ay nadamay sa pagkasunog at pagkaabo. Nang humupa ang liwanag ay tanging alikabok na lamang ni Samael ang natira sa payapang simbahan. Hinihingal na napaupo si Derek sa kalagitnaan ng simbahan. Tapos na. Sa wakas ay wala na talaga si Samael. Hindi na niya maramdaman ang presensya nito. Napaungol si Johan. Sobrang sakit ng katawan niya. Para siyang kinasta. Hindi pa man niya nararanasan iyon, pero sa kwento na rin ng mga inmate niya naririnig. Aray! Tangina, ano bang? Napasigaw siya nang may nakapang nakabakat sa kaliwa niyang dibdib. Isang putol na galamay ng pugita. Wala sa sariling napatayo siya at pilit na binubunot iyon, ngunit ayaw matanggal. Ano ba to, putang? Tulong! Napahinto siya nang makita ang paligid niya. Nasa loob siya ng simbahan. Pumintig ang sentido niya nang maalala ang mga naganap. Si Samael. Hindi na niya maramdaman si Samael. Mukhang nagapi na ito ni na Derek. Maigi naman. Pero anong kaabnormalan ang nakalambitin sa dibdib niya? Nilapitan niya sina Derek na nagkukumpulan sa isang bahagi ng simbahan. Derek! Huy! Balut! Tanggalin mo nga tong galamay ni Samael sa katawan ko. Uy! Mukha akong may titi ng balyena sa dibdib eh. Hindi siya pinapansin ng mga ito. Sa halip ay nasa babaeng tila dahang-dahang naaabo na kabaling ang atensyon. Kay Jet.
Bumaling sa kanya ng tingin ang babae. Napaatras siya. Oo, anong atraso ko sa'yo? Si Samael ang kalaban nyo ha. Ginamit na lang ako. Umubo ang babae. Johan? Ikaw si Johan. Ang estudyanteng pinalitan ko. Hindi siya sumagot. Alam niya ang ibig nitong sabihin. Ikaw naman ang pumalit sa akin ngayon. Please. Jet, ano bang sinasabi mo? Walang makakapalit sa'yo. Kontra agad ni Edward. Pinipilit pa rin niyang bunutin ang galamay sa kanyang dibdib. Wala siyang paki sa mga ito. Salamat sa lahat. Lalo na sa'yo, Derek. Hindi makapagsalita si Derek. Nakasubsob lang ito sa isang tuhod nito habang tinatapik ang balikat ni Jet. Oras ko na talaga. Edward, pare. Sa'yo ko iiwan ang baril ko. Don't worry. License yan at nakapangalan na sa'yo. Gamitin mo laban sa pwersa ng kasamaan. Para hindi ka na maliitin ng isa riyan kasi wala kang baril. Alam mo, mamamatay ka na lang eh. Ang drama mo pa. Sabad niya. Tinawanan siya ni Jet hanggang sa tuluyan na itong nanahimik at naglaho. Natigilan si Johan. Namatay na nga? Noon nagsimulang kumilos ang mga natirang kasador. Nakaalalay si Derek sa nobya nitong wala namang silbi. Habang nakasampa sa likod ni Edward ang wala pa ring malay na binatilyong wala ring naging silbi. Naiwan si Johan sa loob ng magulong simbahan. Hindi niya alam kung saan pupunta at ano ang gagawin. Ay, tangina. Iiwan niyo talaga ako na may ganito sa katawan? Tukoy niya sa galamay. Nasa isang talampakan yata ang haba noon. Humabol siya kina Derek. Habang pasan ni Edward si Raven, pinag-uusapan ni na Derek at Bianca ang mga susunod nilang gagawin ngayong wala na talaga si Jet. Hanggang doon na lang talaga si Jet at napaghandaan na niya ang lahat. Ani Bianca. Hindi na sayang ang ikalawang buhay niya. Sa wakas natalo niya ang demonyong tumapos sa pamilya niya. At tatapusin din kita! Mula sa kung saan ay sumulpot ang nagngangalit na si Lian. Hindi pala ito nakasama sa mga naabong demonyo sa labas ng simbahan. Ngunit tila nabuhusan ng asido ang kalahating bahagi ng katawan nito. Tumagos si Lian sa katawan ni Edward at nabitawan niya si Raven. Para siyang tinadyakan dahil sa ginawa ng demonyo. Si Derek naman ay maagap na sinanggahan ang nobya nito mula sa pag-atake ni Lian. Hindi ako titigil hanggat may hininga kang malandi ka. Nang makatagos sa katawan ni Edward ay tinangka niyang hablutin ang kamay ni Lian. Ngunit ang itim na tali sa liig nito ang nahagip niya. Napahinto ang demonyo at binalingan siya. Bumitiw ka, pakilamero! Akmang dadakutin siya nito nang lumitaw si Johan at isinukbit sa liig ni Lian ang isang medalyon. Nginitian ni Johan ang nagulat na demonyo pagkatapos ay binigkas nito ang makapangyarihang sumpa sa pinakamahinahong tinig. Benedicat tibi en aeternum et est infinitum in derisum doloribus inferi detractos in vacui. Kaagad na nagliyab at nangisay si Lian. Napigtas ang itim na tali sa liig nito na hawak ni Edward. Nang mapagmasdan niyang mabuti kung ano iyon ay napalingon siya kay Bianca. Isang Metatrons Cube pala ang suot na iyon ni Lian, kagaya ng suot na pulseras ni Bianca. Gaya ni Samael ay unti-unti ring naabo ang babae hanggang maglaho. Muling pinulot ni Johan ang St. Benedict's Medal na siyang tumapos kay Lian at pinakatitigan iyon. Ang lakas talaga ng medalyon na ibinigay sa akin ni Master. Bakit kaya sa akin niya ito binigay imbis sa'yo? Pangungutya niyang tanong kay Derek sabay ngisi.
Alam kasi ni Papa na demonyo ka. Para daw makontrol ang kaputang inahan mo. Hindi niya pinatulan ang pambabasag nito, bagkus ay hinila-hila niya ang galamay sa dibdib at ikinaway rito. Nakanang, baka gusto ninyo kong tulungan na alisin ito. Tinulungan ko kayong mapatay ang tropa nyo Remember? Aniya sa pinaliit na tinig. Nilapitan siya ni Derek at inagaw sa kanya ang St. Benedict's Medal. Nakipaghablutan siya roon. Uy, ano ba? May Metatrons ka na. Ignorante! Sigaw ni Derek sa mukha niya at noon niya napansin ang kakaiba rito. Ang medalyon lang din ang makapag-aalis ng galamay sa dibdib mo. Inilapat nito sa galamay ang medalyon at nagsimula nga iyong maabo. Hawak ni Edward sa isang kamay niya ang baril ni Jet, habang sa kabilang kamay naman ay ang Metatrons Cube ni Lian. Si Derek naman ay nakatanga sa markang iniwan sa dibdib ni Johan. Si Johan ay sa kakaibang bagay sa mukha ni Derek na katulala. Habang si Raven naman ay dahan-dahang nagkakamalay dahil sa init na nadarama niya. Para siyang sinusunog at nag-aalimpuyo kung anuman ang nasa loob niya. Samantalang si Bianca ay nakatingala sa kalangitang unti-unti nang nagliliwanag. Sinusundan ng tingin ang isang nilalang na tila kidlat kung kumilos. Guys, sa palagi ko, may gustong makipag-usap sa atin. Napatingala sina Derek, Edward, Raven at Johan.